support the articles of impeachment to hereby endorse to the Senate. The trial of the impeachment of Vice President Sara Duterte Duterte. May 18 na mag-convene bilang impeachment court ang Senado para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ilang araw yan matapos ma-transmit ng Kamara sa Senado ang articles of impeachment laban sa bise. Sa Hulyo napipintong simulan ang impeachment trial proper. Sa inaasahang schedule magsisimula ang paglilitis tuwing alas 2 ng hapon ng Lunes, Martes at Miyerkules. Huwebes naman tatalakayin ang mga mosyon. Walang sesyon sa mga panahong yan dahil nakasine die adjournment ang Kongreso. July 27, walang mangyayaring paglilitis dahil sa State of the Nation Address ni Pangulong Marcos. Sa mga araw pagkatapos ng SONA, tuwing alas 3 ng hapon, magsisimula ang paglilitis tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes. Hindi pa tukoy kung gaano kahaba magtatagal ang paglilitis sa bise. On the verified complaint for impeachment against His Excellency President Joseph Ejercito Estrada. Sa kasaysayan, pinakamaikli ang naging paglilitis kay dating Pangulong Joseph Estrada. Inabot lang po ito ng isang buwan. Natigil ito dahil sa People Power Revolution noong 2001 o EDSA 2. Pinakamahaba naman ang impeachment trial kay dating Chief Justice Renato Corona na umabot ng 5 buwan. Hinatulan siyang guilty na impeachment court noong 2012. Siya rin po ang kauna-unahang opisyal ng Pilipinas na natanggal sa pwesto bunsod ng impeachment. Ano ba ang mangyayari sa paglilitis? Sa isang impeachment trial, mga senador ang tatayong hukom at ang Senate President ang magiging presiding officer. Sa House of Representatives naman manggagaling ang mga miyembro ng prosecution panel. Sa paglilitis ng bise, 11 mambabatas ang tatayong public prosecutors. May mga kasama rin silang private prosecutors. Nagkaroon na sila ng hatian para sa tututukang articles of impeachment laban sa bise. Rest assured that the 11 prosecutors are already on its full swing of preparation. Batay sa Senate rules, kailangang humarap ang isang impeached official sa paglilitis o may haharap para sa kanya. May naka-assign na spokesperson at defense team para sa impeachment at yan ay isang legal na proseso. So iwan na lang natin sa spokesperson at sa mga abogado ang pagdokumento. Dati na sinabi ng defense team ng bise na dadalo lang si Vice President Duterte kung kinakailangan. Tulad ng ordinaryong paglilitis, may mga ilalabas na ebidensya at testigo ang prosekusyon at depensa. Kailangan ding manumpa ng bawat witness na haharap sa paglilitis. Dapat pong matalakay ang bawat articles of impeachment bago ang paghatol sa bise. At kung umabot sa 2/3 o 16 sa 24 na senator judges na kanilang bilang ang naghatol ng guilty, convicted ang bise. Kahit isa lang sa articles of impeachment ang makakuha ng sapat na bilang, mako-convict pa rin po ang bise. Mapapawalang sala lang ang bise kung hindi maabot ang kinakailangang boto para siya ay makonvict sa lahat ng articles of impeachment. Sakaling makonvict ang vice-presidente, ano po ang susunod na mangyayari sa kanya? Batay sa 1987 Constitution, matatanggal siya sa pwesto at hindi na pwedeng muling maupo bilang public official. Pwede rin siyang maharap sa mga kasong kriminal at sibil kung may magsasampa nito sa korte. Maaari namang matigil o hindi matuloy ang paglilitis kung sa gitna nito ay mag-resign ang vice-presidente. Tulad sa kaso noon ni na dating Ombudsman Merceditas Gutierrez noong 2011 at COMELEC Chairman Andres Bautista noong 2007. Ma'am, pakipaliwanag po sa ating mga manonood, ano ba itong pre-trial brief at gaano ito kahalaga sa isasagawang impeachment trial? Ito pong pre-trial brief ay naglalaman ng ating mga offer for stipulations na pwedeng i-admit na nung kabilang panig, no? Okay. So may listahan po tayo ng mga stipulation of facts na pwedeng ang sagot ng depensa admitted or not admitted, no? Ang layon po nito, bawasan yung mga pagtatalunan doon sa trial. Okay. Pangalawa, naglalaman din po ito ng listahan ng mga witnesses, testigo na atin pong iprepresenta sa presentation of evidence or trial, no? At pangatlo, nilalaman din po nito ang mga dokumento na atin namang ilalatag dito din sa presentation ng evidence.
the significance of this pre-trial brief, it serves like a blueprint, a roadmap, no? At ito po ang susundin sa atin pong pag-uumpisa ng paglilitis. And apparently, the rule is, yung nailagay mo lang sa pre-trial brief or napapaloob sa pre-trial order, yan lang ang pwede nating ilatag during the presentation of evidence. Yung phrase, Stipulation of facts, no? Kung alin dun sa listahan namin ang pwedeng i-admit na ng depensa at kung alin yung i-deny. Okay. Ganon din pagdating sa kanila. Meron din silang sariling stipulation of facts. Papakinggan namin yon, susuriin, alin ang pwedeng payagan namin at alin yung hindi. No? Yung papayagan, hindi na yun pagtatalunan sa trial. Okay. At yung i-deny naman ng magkabilang panig, kasama yun sa kailangan naming patunayan by way of presenting evidence. No? Ganon din yung pagdating sa list of witnesses and list of documents. In other words, yung nilalaman ng pre-trial brief ng prosecution at ng defense, dun yung tatalakayin pagdating ng pre-trial conference. Okay. And then after ng pre-trial conference, anuman ang mapagkasunduan na, ito ang lalamanin naman ng pre-trial order at ito yung sinasabi mong rules of engagement. Yes, Ito yung pwedeng ihambing sa blueprint. Ito yung pwedeng ihambing sa roadmap na kung anong nakasaad sa pre-trial order, yan na dapat ang susundin sa ating presentation of evidence during the trial. The issue on leadership, we are really hoping na magkaroon ng duly elected Senate President, no? Of course, the House of Representatives recognize the legitimacy of acting SP Win Gatchalian. yes. We understand the doctrine of Avellino versus Cuenco. Napaka-enlightening nitong jurisprudence na ito. And as a matter of fact, nasundan pa ito ng marami pang cases na na-reduce din ang number of quorum whenever there are members of the Senate who are outside the coercive power of the institution, no? Nevertheless, alam po natin kung gaano ka-sensitive itong impeachment trial na ito. Yes. As a matter of fact, noong 19 Congress, yung una nating impeachment na sa amin pong pananaw, with all due respect sa Supreme Court, ay nasunod naman yung second mode of filing and initiating an impeachment complaint. No? But nonetheless, because of concerns of due process na pre-nounce ng Supreme Court na deklara ito na unconstitutional, we are quite apprehensive sapagkat napaka-sensitive nito, nitong impeachment trial na ito. And we do not want to encounter another issue of constitutionality. Right. And that is why, while we recognize the legitimacy of the leadership of acting SP Win Gatchalian, I think it will be best kung magkaroon talaga ng duly elected na Senate President, no? Now, about your question dun sa threshold, required number of votes for Yes, the purpose 16. of conviction. Ito po'y akin lamang, Yes, yes. pero I believe that the Constitution and the laws are evolving. Ibig sabihin, it must respond to the demands of time, no? Nakita na po natin yung sitwasyon na merong mga senador na nakulong, nagtatago, and perhaps in the past, senador na nasa abroad, no? And documents will show na sinunod yung Avellino versus Cuenco. Na-reduce ang number of quorum because these senators were outside the coercive power of the Senate, no? Sa akin po, dapat ito po'y pag-aralan din kung posible bang sundan din itong jurisprudence na ito for the purpose of determining the number of required votes for the purpose of conviction. Hindi lang conviction, pati acquittal, no? Ito po ang sa akin. Bakit ba tayo may mga senador? The purpose is to represent the Filipino people. Yes. Diba? So, kung ang ating senador ay nakakulong, kung ang ating senador ay nagtatago, kung ang ating senador ay nasa labas ng bansa, can we truly say
that on that particular occasion, they are representing the interest of the sovereign Filipino people? Of course, the answer is no. Yes. So kung walang pagdi-discharge ng function na i-represent ang taong bayan, I think it is but proper. I-reduce ang threshold. Okay. At ang i-consider lang for the purpose of conviction or acquittal ay kung sino yung nakakatugon sa mandato. Because they are the ones who are truly representing the interests of the Filipino people. Okay. Itong gaganapin nating impeachment trial, this is one of the occasions when it is badly needed na merong tamang representation ng taong bayan. Following the doctrine of Avellino and anchoring the same further dun sa need to truly represent the people, it should be 2/3 of 22. Right now, right now. So kung magbabago yung ating base number. Yes, and of course, we submit na ito ay initially dapat ito'y usapin ng Senado, no? But kung hindi sila magkasundo-sundo, I believe that this is a justiciable issue kasi yung 2/3 of all members of the Senate nakapaloob talaga yan sa ating Constitution. Yes. So it should be the Supreme Court who should pronounce kung ano talaga ang tamang numero for the purpose of conviction, considering that there are members who are outside the coercive power Yes. of the Philippine Senate. Interesting how this will pan out. Congresswoman Luis Romam, thank you very much for joining us. Thank you. Good morning. Ganon din po sa lahat ng mga sumusubaybay na ating programa. Lead Impeachment Prosecutor Representative Jervil Luis.